Kung pag Muslim, kami ay mga witness lamang. Kasi hindi namin ka pwedeng gawin ikaw Muslim, kundi sa iyo. Kahit gusto kami dito, eh, 100 kami dito, gusto kaming mag-Muslim ikaw. Pag ayaw mo, hindi ka namin mapipilit. Pero kung kahit ayaw pa namin, pag gusto mong mag-Muslim, walang makapigil sa iyo. Kahit ikaw lang isa, sabihin mo sa Panginoon, Ya Allah, ako'y Muslim na. Gusto nang mag-Muslim. Kahit sabihin, sa puso mo palang Muslim ka na eh. So kahit hindi mo banggitin, dahil ang Allah nakakaalam sa puso ng tao. So kami dito ay mga witness lamang. Ikaw po ay nag-Muslim. So ngayon, dahil ikaw ay bagong Muslim, wala na bang ibang bisita dito, no? Okay. Mayroong bisita? Okay. Dito brother, para kasing busis ko dyan eh. Kasama mo sa bahay. Okay. Yun na kanina ay na Muslim si brother. Hindi gaya ng ibang relihiyon brother na isawsaw ka ilulunod ka sa tubig. Kung sa Badista, sa Sabonagin, ganun din. Ilublob sa tubig. Meron nga daw iba sa drum. Ilublob sa drum, tapos takpan ang drum. Tapos tatanungin, nakita mo si Kristo? Pag hindi ka magsabi, ay matagal sa drum. Siyempre yung drum, yung drum nga mapuno ng tubig. Oo. Mayroon akong kaibigan, yun talaga daw. Sa yung drum, doon siya sa loob, tapos iganon. Nakita mo si Kristo? Wala. Nakasaksi din ako sa, iwan ko, bunagin ba yan? Dinala sa dagat, bro. Oo, nilubog. Tapos, nilubog sa tubig. Born again ba yun? Ewan ko. Sa Badista, ganun eh. Ang sa iglesia, ganun din yata. Born again para marami silang hindi siya... Isa. Maraming born again. Oo, marami. Sa swimming pool po yun. Sa swimming pool. Yung kami sa Badista, kundi sa ilog, sa dagat. Mabuti lang sa ilog, pero sa dagat manghang eh. Iganon ka sa pastor, Pero kapag ganoon ka naman, pag ganoon yung kamay mo, ganoon mo, tapos hawakan ng pastor, tapos ganoon ka, ilulubog. May uniforme pa yan. Yung kapatid ko, ganoon ang trabaho niya. Sa Islam, hindi ganoon. Magsyahada ka lang. Ako'y nanunumpa. Sa kapanahon na ni Moses, ako'y nanunumpa. Nga si Allah ang Diyos, wala nang iba. Si Musa alayhisalam ay sugo ni Allah. Sa kapanahon na naman ni Jesus, ako'y nanunumpa. Nga si Allah ang Diyos at si Isa al-Masih Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sa kapanahon ni Jesus. Kapanahon ni Moses, asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Yun lang ang magtestigo. Kasi, Muslim ka na. Kasi kung ilublob ka sa tubig, kahit brasan ka pa sa bunan, pag ayaw mo, kahit babrasan ka pa kung ayaw mo talagang magbago. Ang pagbabago ay hindi mula sa labas, kundi sa puso. So, yung kanina, panunumpa dito, yan ay bukal sa puso mo. So, kung gusto mong maligo, kasi sa Islam, mayroong sunnah. Ibig sabihin, kung gawin mo, optional ito. Pero mas maigi kung gawin mo. Bago ikaw matulog mamayang gabi, maligo ikaw. Bago ka maligo, mag-intention ka na ikaw pumasok sa bagong buhay. Nagbagong buhay ka na. Maliit na dasal. Oo. Yung maligo kang normal with your intention na nalinisan ang katawan mo at yung kasalanan na sama. Dahil sa Islam po, promise po ng Allah na ang lahat ng taong nag-Muslim, basta bukal sa kalooban, malaki at maliit na kasalanan ay papatawarin niya. Minor and major sin. Pag ikaw ay nag-Muslim, pinapatawad ka lahat. So kung mayroon mga kasalanan naggawa yung nakaraan, huwag mo nang isipin yun dahil tinatawad ka na ng Allah. At ayon sa Islam ng pananampalataya, yung mga ginawa mong kasamaan, na-convert nga yun, naging mabuti. At kung ikaw ay gumagawa ka ng mabuti, sa panahon ng ikaw Kristiyano, na double reward pa. Double reward. At saka yung masama mo, naging mabuti. Pero wag mo na gawin yung ulit. Dahil ikaw ay Muslim na ngayon, bago ka nang isinilang, parang puti na papel na wala pang mansa. Or damit na tila na walang mansa. So, normal naman sa tao na magkakamali, tayo, dahil tao lang tayo, magkakamali, hingi din tayo ng tawad sa Allah. Kasi walang tao na hindi magkakamali, magkakasala bagay. Okay. Ang kasalanan ay sa Islam mga katuruan, ang kasalanan ng bawat tao ay mapapatawad lang ito
kung magsisisi siya at hihingi, supposing nagnakaw ako ng pera sa'yo, okay? Kung nagnakaw ako ng pera sa'yo, magsisisi ako, tapos isauli ko rin yung pera. Or kung wala mang pera ako, sabihin ko, sorry bro, nagamit ko na yung pera mo. Ako yun ang nagdakaw. Patawarin mo ako. Pero sikapin kong mabayaran yung ano. Sa iyo ako magsabi. Hindi gaya ng ibang relihiyon na magnakaw sa'yo, dito siya magsabi. Sa pare. Di ba? Padre, nagnakaw ako ni kay Ronald. Dito kay Ronald nagnakaw. Dito ka kay sa padre dito kayo mga kapatiran. Lakihan natin. Oh. Nahuli kayo sa dito ka nag-Muslim siya, brother, bago lang. Alhamdulillah. Tapos na. So dito kami ngayon nga sa katuruan ng Islam tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan. Kasi sa Islam, pag ikaw ay nagkakasala, sabi nga, ibigay ko na example kanina, pag nagdakaw ako ng pera kay Ronald, sasabihin ko sa kanya, sorry, nagsisisi na ako, patawarin naman ako bro. Nagnakaw ako, ninanakaw ko yung pera mo. Magkakaroon ako ng pera, babayaran kita. Yan ang sa Islam. Patawarin mo ako. Tapos hingi ako din ng tawad sa Allah. Yan ang sa Islam. Pero sa Christianity, sa Roman Catholic, iba. Kaya Ronald ka nagnakaw, dito ka hingi ng tawad. Padre, ninakaw ko yung ninakaw kong kay Ronald na pera. Ha? Patawarin mo ako, Padre. Anong sabihin sa Padre? Mag-memorize ka, anak, ng 10 Ave Maria, Ama namin, ano pa. Yun yung sasabihin ng pare. Pwede ba yun? Tapos sabihin ko, Ronald, sorry ha, ako nagnakaw sa pera mo noon. Pinatawad ako ni Padre. Pwede ba yun? Ha? Baka masuntok ako rin ulit. Ito sa akin ka nagnakaw, bakit mo sumbong ka doon? So, sa Islam, very clear, very logical ba? Practical. Kung saan ka nagkakasala, doon ka hingi ng tawad. At hingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Hindi sa ibang tao. Kasi dito, baka itong pare na ito, baka mas malaki pang kasalanan eh. Daming pare ngayon, maraming kabit eh. Ha? Maraming, so yung, manood kayo sa, yung kanang drama nga totoo sa anong pagtawag doon? Yung drama sa ano? Ha? KMK? Ano? Ha? MMK? Manood kayo. May mga pare dyan na malaking kasalanan, nagkita-kita. Tapos lumabas na ng pagkapare dahil doon sa Santander din, may pare doon, may mga anak. Okay. May mga pare nga mahilig sa sugal. Tapos bakit? Supposing sugarol ng pare ito. Babaero na pare. Bakit magsumbong ba ako sa kanya? O kahit man siya walang kasalanan, bakit magsumbong ako? So, nagsabi ba si Jesucristo? Nagsabi ba ang Panginoon sa langit? Kung kayo may kasalanan, pupunta kayo sa doon kayo magano? Ay, wala. Sa Islam ay hindi ganoon. Tsaka ang matindi pa sa ibang relihiyon, dahil ang walang kasalanan ang patayin. Kung nagkasala si Pedro, patayin si Juan. Si Pedro nang kakasala, parusahan si Juan. Bakit? Di ba si Jesucristo sa doktrina ng Christianity, dati akong Christian eh. Sa kasalanan ng lahat ng tao, tinubos ni Kristo. Di ba? Paano tinubos ni Kristo? Si Jesucristo ay nagpapako sa cross, nagpapako siya sa cross or pinako. It's either be pinako, or nagpapako, or pinakuan pala sa Tagalog daw, pinakuan. Si Kristo ay pinakuan o nagpapako sa cross. Alang-alang sa kasalanan ng lahat ng tao. Nang ibig sabihin pala, kung ganon, libre na tayo. Gagawa ng bayad na eh. Nabayaran na daw sa dugo ni Kristo. O anong gawin natin ngayon? Gaya ba ng restaurant? Sabihin ko, bro, bayad na yan, bayad ka na. Sa restaurant, bayad ka na. Babayad ka pa? Magbayad ka sa restaurant? Hindi na. Anong gawin mo doon sa restaurant? Kakain na kain ka. Bayad na eh. Bro, kahit anong kainin mo, bayad na. Siyempre, hanggang puputok yung tiyan mo, kain, bayad na pala ito ni Ibrahim. Kain ka na, kain total. Magkano kainin mo, bayad ko na. Kung si Jesucristo gano'n din pala, binayaran yung kasalanan natin, anong ibig sabihin? Libre ka ng gawa ng kasalanan. Walang common sense eh.